Sa palace briefing nitong Martes, Hunyo 30, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na agad na naipabatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa rally na nagsimula madaling araw. Ayon kay Castro, iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat isa sa freedom of expression at freedom of assembly. Gayunman, hindi anya kinukonsinti ng Pangulo ang anumang pang-aabuso na maaaring idulot ng mga kilos protesta. Ipinaliwanag pa ni Castro na maituturing na pang-aabuso ang mga kilos na nakaaapekto na sa karapatan at kapakanan ng ibang tao. Kaugnay nito, sinabi ng Malacanang na malinaw ang direktiba ng Pangulo sa mga kinauukulang ahensya na pairalin ang maximum tolerance sa mga nagpoprotesta at pakinggan ang kanilang mga hinaing. Gayunman, binigyang diin ng palasyo na kung may mga lalabag sa batas sa gitna ng kilos protesta, nararapat lamang na ipatupad ng mga otoridad ang umiiral na batas. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga otoridad na tiyaking maibalik sa normal ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng rally sa EDSA. Inilahad ni Castro na nagtungo sa PNP Command Center ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government at ang chief ng PNP upang mahigpit na bantayan ang sitwasyon sa lugar ng kilos protesta. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in the affected areas. Dagdag pa ng PNP, nananatiling nakadeploy at nasa full alert ang mga puwersa nito upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga rallyista, ng publiko at ng mga tauhan ng pulisya. Nauna nang sinabi ng Malacanang na maraming mamamayan ang naapektuhan ng kilos protesta, kabilang ang mga naipit sa matinding trapiko at naantala sa kanilang pagpasok sa trabaho at iba pang mahalagang lakad. Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law. Samantala, iginiit ng Malacanang na wala itong nakikitang banta sa gitna ng isinasagawang rally sa EDSA. Sa halip, sinabi nitong nakatutok si Pangulong Marcos sa kabuang sitwasyon lalo na sa epekto ng kilos protesta sa mga mamamayang naaabala sa kanilang pagbiyahe at pang-araw-araw na gawain. Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. Dagdag pa ni Castro, kung mayroon mang mga grupong may sariling interes, hindi ito dapat maging hadlang sa pagpapatupad ng batas at sa pagpapatuloy ng mga programa ng administrasyon. Sa kabilang banda, nilinaw ng Palace Press Officer na ang pansamantalang pagsasara ng ilang kalsada, tulay at mga gate patungo sa Malacanang ay bahagi lamang ng umiiral na security protocol kasabay ng EDSA rally. At hindi dahil sa anumang natukoy na banta laban kay Pangulong Marcos Jr. Ipinaliwanag ni Castro na kinakailangang pairalin ang mga karaniwang hakbang sa seguridad upang maprotektahan ang lahat ng nasa loob ng Malacanang, kabilang ang mga empleyado, opisyal at mga miyembro ng media. Sarado sa mga motorista ang dalawang pangunahing gate ng Malacanang, kabilang ang Arlegue Gate at Solano Gate. Tanging ang JP Laurel Gate lamang ang nananatiling bukas bilang daanan ng mga sasakyan papasok at palabas ng Malacanang compound. Ayon kay Castro, normal na bahagi ng paghahanda ng security forces ang paghihigpit sa seguridad tuwing may malalaking kilos protesta. Dagdag pa niya, bilang pangunahing tanggapan ng Pangulo, nararapat lamang na tiyakin ang seguridad ng Malacanang anuman ang laki o uri ng isinasagawang rally. Kinumpirma rin ni Yusek Castro na nananatili si Pangulong Marcos sa loob ng Malacanang habang patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon kaugnay ng rally. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.